Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At muli atin po munang balikan at pagnilayan ang mga salita na atin pong narinig mula sa ating Panginoon nitong nakalipas na mga araw. Noong Lunes, atin pong narinig kung paanong hinarap ni Jesus ang kanyang mga kababayan, ang mga taong ayaw siyang kilalanin, na halos ibulid siya sa bangin. Kung kaya't ipinahayag sa atin ang sabi, ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Isang paalala sa atin na sadyang mayroong mga tao na hindi makatatanggap sa ating mga ginagawa. May mga taong may sabihin o gawin kang mabuti o mali, may masasabi at masasabi sila. Kung kaya, nawa ay pag-isipan din natin kung sino nga ba ang dapat talaga natin paglaanan ng ating oras, paglaanan ng ating mga lakas. May mga taong hindi naman nila deserve na tulungan, may mga taong hindi naman talaga nila deserve na mapag-aksayahan ng panahon. Kung ayaw nila, umalis ka. At hindi kinakailangan magmukmok, hindi kinakailangan na magpa-depress ka o magpa-stress dahil doon. Kasi baka napipigilan ka lang lalo na gawin kung ano ang nararapat. Kaya may mga pagkakataon na kailangan mo silang iwan. Nung Martes, ang sabi naman sa atin na matapos nga na magpalayas si Jesus ng mga masasamang espiritu, pagalingin ang mga may sakit, at matapos na ipagsigawan ng mga demonyo ang kanyang pangalan at kung sino siya, ang sabi sa atin ay pinagwikaan sila ni Jesus na tumahimik at lumayas sa taong kanilang sinasapian. Minsan kailangan din natin na pigilan o para bang hindi natin talaga mapipigilan ang mga tao sa kanilang reaksyon, pero ikaw, mayroon kang kontrol. Kasi hindi lahat ng ginagawa ay dapat na ipinagsisigawan dahil hindi yun nakakabuti. Maraming pagkakataon na unti-unti ay ikinasisira ayon ng isang magandang layunin. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin, subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito yung punto na gusto pa siyang nais ng mga tao na siya ay manatili pa doon
para sa kanilang komunidad, pero yung hangad nga na mas marami pang bayan ang kailangan na makarinig ng paghahari ng Diyos. Nung Webes, ang sabi naman ni Jesus kay Simon at sa kanyang mga kasama, matapos na maranasan nila ang himala o maranasan nila ang kilos na kapangyarihan ng salita ni Jesus sa sobrang dami ng kanila pong mga huli. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Na sadyang kapag sinusunod natin ang Diyos, siksik, liglig na biyaya ang atin pong matatanggap. Kahapon, pinaalalahanan tayo ni Jesus, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Parang pag-isipan natin na mabuti, no? Kasi sisirain mo ang isang bago para lamang ilagay sa luma. Malinaw naman po yung kanyang sinabi, walang pumipiraso sa bagong damit. Kadalasan naman talaga, no? Nung naranasan natin pag nagtatagpi, humahanap tayo ng hindi natin sisirain yung isang maganda para lamang itagpi sa luma. Mahirap pa bang intindihin? Siguro naman, no? May common sense naman tayo, no? Walang sisira ng bago, pumunit ng maliit na bahagi sa bago para itagpi mo sa isang luma. At ngayon, ang paalala sa atin ni Jesus, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Kapag sinabing anak ng tao, si Jesus. Sino si Jesus? Ang Diyos. Sino ang nagbigay ng mga utos na dapat sundin ng mga tao? Ang Diyos. Kaya dito, pinapaalala ni Jesus sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga kausap, yung kahalagahan din talaga ng pagsunod sa araw ng pamamahinga. Pero gaya ng sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sabi nga po dito, no, huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmamalaki ninuman ang isa at tamakin naman ang iba. Dahil ito yung nagiging pag-uugali ng mga Pariseo. Mahilig silang magdagdag ng mga utos na ayon sa kanila, ayon sa kanilang kaalaman ay naayon sa kautusan. Kaya nga dahil sa araw ng pamamahinga, itinilaga talaga ito ng Diyos para ang tao ay makapagpahinga. Para ang tao ay makapaglaan ng oras, panahon na makapagpuri, makapagpasalamat sa Diyos. Kung ang Diyos binigyan ng halaga ang pagpapahinga, bakit ang tao ayaw magpahinga? Hindi lang pahinga sa trabaho, pahinga sa panghuhusga, pahinga sa papahirap sa mga tao. Kaya maganda mapagnilayan natin, naiintindihan ba talaga natin ang araw ng pamamahinga bago pa man dumating talaga yung oras na tayo ay mamamahinga na. Kasi kung hindi ka mamamahinga, ay talagang mawawalan tayo ng kalidad sa atin pong paglilingkod. Hindi tayo pwede maiwan lamang sa alam lang natin ng batas. Kailangan nating unawain ng mabuti ano ang nilalaman, ano ang puso ng batas o kautusan na binigay sa atin ng Diyos. Amen?